Magandang araw, Paranaque. Narito na ang mga balita ngayong linggo. Mula sa mabilisang aksyon ng mga pulis hanggang sa mga pagbabago makakapekto sa ating araw-araw na pamumuhay. Ako si Carmina Gorgonia at ito ang Paranaque Ngayon Weekly News Recap. Isang Chinese national arestado sa panggugulo at pagnanakaw ng cellphone sa labas ng isang spa sa Barangay Tambo noong June 7. Isang Chinese national ang inaresto matapos pagnakaw ng cellphone sa labas ng isang wellness spa sa Barangay Tambo, Paranaque City. Ayon sa ulat ng pulisya, habang nag-aalmusal ang biktima at ang kanyang pinsan, nilapitan sila ng sospek na kinikilang si Sufa. 25 anyos, bukod sa pagiging bastos mapang-asar, bigla nitong ninagaw ang cellphone ng biktima at sinubukang buksan gamit ang facial recognition. Agad itong nireport sa Tambo Police Substation. Sa loob lamang ng 3 minuto matapos ang positive identification, naaresto si Sofa sa tulong ng pamunuan ng spa. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Paranaque Police ang sospek habang inihanda ang kakulang kaso. Mas pinalakas naman ang kakayahan ng ating bumbero, isang fire truck ang i-turn over sa BFP Paranaque nitong Lunes, June 9. Mas pinalakas ang kakayahan ng Bureau of Fire Protection Paranaque matapos sumanggap ng bagong fire truck at rescue equipment mula sa lokal ng pamahalaan. Pinangunahan ni Fire Superintendent Alexander Del Berna at Fire Superintendent Cheryl Marie Guyam. Ang turnover ceremony na isinagawa sa Paranaque City Hall. Kabilang sa mga kagamitan, ang SCBA repeller, bangka, personal protective equipment, heavy-duty haligan tools at mga fire boots at helmet. Ayon sa BFP, malaking tulong ito upang mapabilis ang tugon sa mga sunog, rescue at papangsakuna sa lungsod. Samantala, isang SUV naman ang nabagsakan ng konkretong semento mula sa NAIA Expressway, Miyerkules ng hapon. Sugatan ng isang estudyante matapos mabagsakan ng konkretong bahagi ng NAIA Expressway ang kanyang SUV sa Barangay Tambo, Paranaque. Ayon sa mga saksi, bigla na lamang nahulog ang semento mula sa beam ng expressway sa tapat ng isang establishmento sa May Road. Nabasag ang windshield ng SUV at nayupi ang bubong ng hood. Agad namang rumusponde ang barangay rescue team at binigyan ng paunang lunas ang estudyanteng driver na kalaunay isinugod sa ospital. Sinabi ng Skyway OMM Corporation na isolated case ito at nakipag-unayan sila sa pamilya ng biktima habang nasasagawa ng masusing inspeksyon sa expressway. Isang magandang balita naman para sa ating mga job seekers, matagumpay na nisagawa ang Mega Job Fair noong Araw ng Kalayaan sa Paranaque City Social Hall. Mahigit 200 aplikante agad ang nabigyan ng trabaho sa isinagawang Mega Job Fair sa Paranaque City Social Hall ngayong June 12 kasabay ng pagdiriwang na ika-127th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pinangunahan ng Peso, Paranaque at Dole Muntapares Field Office ang aktibidad sa pakipagtulungan ng lokal ng pamahalaan at 92 pribadong kumpanya. Dumalo sa nasabing job fair sina Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares at Barangay Captain Eva Olivares. Layunin ng job fair na bigyan ng oportunidad ang mga mamamayan at palakasin ang dalawa ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pagtutok sa kabuhayan. Dagdag gastos naman para sa ating motorista ngayong darating na linggo. Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay sa pagkataya ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang dagdag na 90 sentimos hanggang piso at 40 sentimos kada litro sa gasolina. Piso hanggang piso at 40 sentimos sa diesel at piso hanggang piso at 20 sentimos sa kerosene. Ang pagtaas ay bunsod ng patuloy na paggalaw ng presyong pandaigdig sa langis, kabilang na ang tensyon sa Iran at mga inaasahang demand growth ayon sa OPEC. Ang bagong presyo ay inaasahang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis sa Lunes, June 17 at ipatutupad sa Martes. Hindi lang langis ang may taas singil. Inanunsyo din ng MWSS RO na may dagdag singil din ang Maynilad.
Nag-anunsyo ang MWSS Regulatory Office ng pagbabago sa singil ng tubig para sa ikatlong quarter ng taon. Para sa Maynilad, may kaunting dagdag na 0.005 cents kada cubic meter. Ang mga low-income household ay makakita ng dagdag na 0.01 cents hanggang 0.11 cents depende sa konsumo. Samantala, para sa Manila water consumers, bababa naman ang singil sa 50 sentimos hanggang 2 piso at 45 sentimos kada quarter. Ayon sa MWSS, ang pagbabago ay pusot ng foreign currency differential adjustment tulong ng palitan ng piso kontra yen, euro at dolyar. Tiniyak ng ahensya na patuloy pakisuri upang panatiling makatuwiran ang singil sa tubig sa kabila ng pandaigdigang paggalaw sa merkado. At iyan ang mga mahalagang balita sa lungsod ng Parañaque. Para sa mga marami pang updates, i-follow kami sa aming social media page. Muli, ako si Carmina Gorgonia, nagbabalita.